Sino si Cain sa Biblia? Si Cain ay isa sa mga anak ni Adan at Eva. Ang kanyang kapanganakan ay ang unang naitala sa kasulatan, na umaakay sa atin na maniwala na si Cain ang panganay ni Adan at Eva. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Genesis 4:1. Ang pangalan Cain ay batay sa salitang ugat ng Hebreyo, kana, na nangangahulugang pag-aari. Si Cain ay isang mapaghimagsik na tao na tumanggi sa plano ng Diyos. Hindi pinansin ang mga babala ng Diyos at tumanggap ng paghatol ng Diyos. Si Cain ay pinakilala sa pagiging unang mamamatay tao sa mundo. Nang ang kanyang sakripisyo ay tinanggihan ng Diyos habang ang kanyang kapatid na si Abel ay tinanggap, si Cain ay nagalit. Genesis 4:4-5. Binalaan ng Diyos si Cain laban sa karagdagang kasalanan, ngunit tinanggihan ni Cain ang babala ng Diyos at pinatay ang kanyang kapatid na si Abel sa bukid, mga talata 6-8. Pinarusahan ng Diyos si Cain sa pamagitan ng pagtaas ng kanyang paghihirap at pagpapaalis sa kanya sa lipunan, sa talata 10-12. Ngunit minarkahan din ng Diyos si Cain sa ilang paraan upang maprotektahan siya mula sa pagpatay ng mga naghahanap ng paghihiganti. Talata 15. Si Cain ay nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden. Nagpakasal sa isang kapatid na babae o pinsan o pamangkin. At nagkaroon ng mga inapo na nakalista sa Biblia hanggang sa ika-6 na henerasyon. Nagtayo si Cain ng isang lunsod, talata 17. At kasama sa kanyang mga inapo ang mga lagalag na pastol, musikero at panday, mga talata 20-22. Ang mga inapo ni Cain, na ang ilan ay nakalista sa Genesis 4, ay lalo naging masama. Si Lamech, ang ikalima mula kay Cain, ay isang poligamista at isang mamamatay tao, at ipinagmalaki niya ang kanyang kasalanan. Genesis 4:23. Lahat ng binhi ni Cain ay malamang na nilipol sa baha. Ang Genesis 5 ay sumusunod sa mas makadiyos na linya ni Seth, isa sa mga nakababatang kapatid ni Cain. Kasama sa mga inapo ni Seth sina Enoch, Methuselah at Noah. Ang kalunos-lunos na kwento ni Cain ay naglalarawan ng mga nakapipinsalang epekto ng galit at paninibugho. Ang kusa at pagsuway ni Cain ay tinukoy sa kasulatan bilang pag-iingat sa iba na maaaring sumunod sa kanyang mga hakbang. Ang unang Juan 3:12 ay nagbabala sa atin laban sa kawalan ng pag-ibig sa kapatid. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampo ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Yaong mga tumatanggap ng kasamaan sa kanilang mga puso ay may likas na pagkapuot sa mga matuwid. Ang Hebreyo 11:4 ay nagbibigay sa atin ng palatandaan kung bakit tinanggihan ang handog ni Cain. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Si Abel ay may pananampalataya, at sa hinuha, si Cain ay hindi. Hindi natanggap ni Cain ang pagsang-ayon ng Diyos dahil ang kanyang puso ay hindi tama sa Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Talata 6. Sa wakas, si Judas ay nagsalita laban sa mga taong hindi makadiyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Hesukristo. Judas 1:4. Ang mga mapagkunwari sa loob ng simbahan ay nahaharap sa tiyak na paghatol. Kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Talata 11. Gaya ni Cain, tinanggan nila ang kalooban ng Diyos. Gaya ni Cain, ipinagmamalaki nilang patuloy na binabaliwala ang mga babala ng Diyos. At tulad ni Cain, sila ay hahatulan sa huli. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.